Dami pang mga ano dito. Magic 12 for senators. PRD, Isko hindi natatakbong senador. Ha? Itanggalin na po natin yan. Mayor na po ang tatakbuhin niya. Malinaw yan. Panelo, Roque, Willie Ong. Tinanong ko na rin si Doc Willie. Parang ayaw niya. Kasi wala daw talaga siyang pera. Baste, Duterte, Rodriguez, Gilenchong, Elizar, and Arnel Querubin. Yun yung si Brum Brum. Yun yung sabi ni Brum Brum. Hindi po ako nagsabi niyan. Sabi nito, mabait na mayor si Vico, pero kung kumpara mo kay Duterte, ibang-iba kasi. May tapang talaga si Duterte. Hindi, kaya nga kaya ko nagustuhan si Robin. Kasi nakita ko yung paninindigan niya na katulad kay PRRD. Para talaga sa taong bayan at tatayuan niya yun. Sabi nito isa, Robin, hindi mananalo yan. Mas malakas pa si Vico kaysa kay Robin. Oo nga, sa tingin ko. Kaya nga nag-number 1 si Robin Padillang senador Kasi hindi siya mananalo. Di ba? Tandaan nyo, yun din na sinabi sa kanya, di mananalo yan si Robin. Di mananalo yan. Sigurado dyan, number 1 si Tulpo. Nakalimutan nyo, yun ang sinabi ng mga ibang tao during sa 2022 election, senatorial. Hindi man nanalo yan si Robin. Pabira ba naman? Kumanta ba naman ng It's Late in the Evening? Yun lang ang ginawa. Tapos, hindi, alam biro Isipin nyo ito mabuti. Yun ang ginawa niya. Pangalawa, kung meron man siyang plataforma, ano yun? Yung napakahirap intindihin ng masang Pilipino, pagpapalit ng konstitusyon. Di ba? Ang hirap intindihin ng mga Pilipino. Hindi swak yun. And yet, pinanindigan niya yun. Di ba? Pinanindigan niya po yun hanggang ngayon. Pero, napahiyayin nagsasabing hindi siya mananalo. Di ba? Number 1. Mantakin mo. Dami nagulat dun Bagitong senador, nag-number 1. Di ba? Nag-number 1. Si Isko at Vico may potential. Talagang magiging presidente at future. Ako, naniniwala ako. Sabi ko nga kay Yorme, nung tinext ko siya, sabi ko, Yorme, tumbo ka na lang mayor. Before pa to, before pa. Tapos, tapusin mo 3 term. Magkakasunod. Pagandahin mo yung Maynila to the point na mayayanig ang mundo. Hindi lang ang Pilipinas ang mayayanig sa gumanda yung Maynila. Kasi, maririnig yan sa buong mundo. Yung Maynilang nabulok, nasira, biglang gumanda. Nagawa niya in 3 years So, kaya niya 3 term. Tapos, tsaka siya tumakbong presidente. Shoot na siya nun. Diba? Sigurado ako, yung mga tao, sampal na sa kanila yung mga nangyayaring hindi siya para sa presidente. Diba? Ano pa iba? Sabi, kung si Tulpo o si Robin ang pagpipilian, doon ako sa may paninindigan, Robin. Ako din. Yun din ang aking nasa isip. Hindi dami nagtataka ngayon dahil dati pinagbibintangan nyo akong Tulponatics, di ba? Ayan. Basta mahalaga sa 2020 dapat maging mapanuri tayo at huwag magpabudol. Yun. Sabi nito, just remember, the BP will succeed the president if something happens to him. So, kaya nga alam nyo, yung pagiging presidente, lahat yan baguhan. So, what do I mean? Lahat ng papasok na presidente, first time maging presidente. Wala naman second time, di ba? So, first time lahat yan. Baguhan lahat yan. Kaya napaka-importante ng personality ng isang presidente ay yung may prinsipyo. May prinsipyo at may paninindigan at hindi fame whore. Ano ibig sabihin ng fame whore? May mga presidente yung fame whore Yung popular lang, yun ang kanilang polisiyang gagawin kasi popular. Pag hindi popular, hindi nila gagawin. Diba? Yan ang isa sa katangian ni Pangulong Duterte. Hindi po siya popular. Hindi siya yung tipo ng presidenteng gagawa ng pulisya just for the popularity. Hindi. Siya pag tama, paninindigan niya yun.
Kasi kailangan natin ng ganong klaseng presidente. Yung karunungan, experience, lahat naman ng tatakbong presidente walang experience. Meron ka nakitang presidenteng tatakbo na may experience na sa pagiging presidente? First time niya nga eh. Di ba? Ang importante dyan, hindi kontrolado ng mga inchik, hindi kontrolado ng mga oligark. Ako, ayoko na lang magsalita, pero ang dami dyan matatapang, magagaling, nagmamayabang, matatalino ko, no? Pero kontrolado naman negosyanteng mga oligark. Si Robin, ako, definitely, si BP Sara, hindi makokontrol yan. Tatay niya nga, hindi siya kayang kontrolin eh. Mga oligark pa, imposible. Kaya kailangan yung vice president din niya matikas. Pag ang vice president niya hindi matikas, walang silbi. Diba? Iyon ang akin. Hindi yan mahina si Robin. Malalaman niyo yan sa election kung mag-BP yan. Oo nga. Sabi ko nga sa inyo. Ako Sara Robin talaga. Although, syempre, kung ano yung... hindi ko naman sinabing sarado na yon. Syempre, kung hindi naman siya tatakbo, mamimili tayo ng iba. Diba? At yung huling usapan, nung huling tinanong ko sa kanya yun, nag-firing kami, wala siya. Sabi niya, hindi. Ako, talagang yung gusto ko lang mangyari, yung federalismo at saka yung pagka naano ko na to, tapos na ako. Kasi nga, yun nga ang kinagandahan kay Robin. Alam mo yung sincerity nung mama na hindi, ako kasi ayoko na ng politiko eh. Ayoko na yung mga katulad ni Abalos. Ayoko na yung mga katulad ng mga ibang senador na alam mo naman politikong-politiko datingan, magaling magsalita, matalino. Di ba? Sikat dahil mayat-maya nasa ayuda. Ayoko ng, kung gusto nyo ng ganun, nasa sa inyo yun. Pero ako ayoko ng ganun. Di ba? Ayoko ng ganun na kukuha ako ng parang mga pipili ako ng parang politiko. Mas gugustuhin ko yung hindi na politiko. Yung karunungan, matututunan niya pa yan mula ngayon hanggang sa 28 eh. Ang dami niya pa matututunan eh. Malakas yan si Robin, siya nga nag-number 1. Oo nga, kaya nga hindi ko maintindihan dito yung mga nagsasabi, wala, mahina yan si Robin. Mga nandyan pa, matalino pero hindi nila kilala ang Pilipino. Correct. Kaya nga gusto ko yung mama eh. Kasi, walang biro. Pag ikaw nakulong ng ganung katagal, talaga magbabago ka. Dalawa lang yan, magbabago ka na lalo ka bang sasama o bubuti ka at mararamdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. So far, sa akin so far, si Robin naman talagang makikita mo nagbago. Number 1 niya ang pinagbago, di ba, yung babaero na ang hirap ng baguhin para sa kanya. Kasi talaga si Robin, nung panahon na siya babaero, grabe, di ba? Kung sino maging leading lady niya, talagang pinapatos niya. Ngayon, talagang lagi talagang nasa tabi niya si Mariel. Ibig sabihin may pagbabago. Yung iba naman nagsasabi ng Sara Basti dyan, no? Pambihira kayo, oo. Yung Sara Basti naman, malabo naman po yun. As of now. Mas pwede pa siguro kung in the future, tumakbong senador o vice president si Basti. But not president yung kapatid niya, tas siya tatakbo. Medyo mahirap naman po ata yun. Imposible. Sara Isko na lang. Alam mo, mas maganda para sure shot, Isko 3 term muna bilang mayor. Di ba? 3 taon. Isipin nyo nung pagka 3 term, si tahimik si Robin sa PDEA Leaks. Yan nga maganda eh. Yung iba dyan nakiramdam siya eh. Kasi, alam nyo po, si Morales, dyan sa PDEA Leaks, si Morales po, kilala po yan. Kilala po yan ng mga senador, ng mga dating pulis, na siya po ay, hindi ko sinasabing ganun siya pero kilala po yan na witness na kilala hindi ko sinasabing ganun siya.
kilala po yan at witness for sale. Yan po ang pagkakilala nung iba dyan. Alam po yan at andyan si Lacson, sinabi niya po yan. Di ba? Ibig sabihin, alam na nung mga senador yung karakas ni Morales noon. Kaya hindi nila kagad sinakyan yun. Okay? Although, hindi ko sinasabi yan na ulitin ko, Morales, wala ako sinasabing ikaw ay witness for sale. But you are known to be like that noong time na ikaw ay, kasi nga, this is not the first time na ginawa ni Morales. I-google ninyo. Sabi ko, buti na lang at hindi rin kaagad nagsalita itong si Robin. Yan nga yung katangian na maganda na hindi kaagad yung, kasi marami dyan, yung tumatalon kaagad sa issue pag uso yung issue, sumasabay sa agos. Pag, halimbawa, yung sa Pogo, diba? Yung iba dyan, talon kaagad sa issue ng Pogo. Oo, kasi popular ang kondinahin si Guo. So yung mga ibang senador, tumalong kaagad. Diba? Hindi muna nag-isip, talong kaagad sila. Kasi dapat, alam mo pag makausap mo si Robin, maano mo talaga makikita mo na nag-iisip bago siya magsalita. Yun ang maganda. Kasi marami diyang senador na nakakain ng ng Chicken Joy. Tsaka ng Jolly Burger. Yung ang bilis magbida-bida. Mahirap yung ganun. Yung mga ganung klaseng senador, yung bida-bida kaagad. Kasi bida-bida na nga, mataas pa yung ego na pag nagkamali, hindi babawiin. Yun ang problema sa ibang senador. Nagbida-bida, tapos nagmagaling, nagkamali, hindi na nila babawiin. Iiwan na lang nila yun sa ere. Diba? Yun ang problema. Bandwagon senators tawag sa ganyan, Boss Bryke. Oo nga oo. Pasensya na, medyo madilim yung chatbox kaya hindi ko masyadong mabasa. Anarot, anong belly arjet tinatama? Wag na kayo manira, kayo din masisira, tumigil ng inggit. Ano ba labo mo naman. Tapos troll. Yung mga troll na ganyan iyak na ako. Ang ganun si Robin. Hindi, isipin nyo to. Di ba yung ginawa ni Robin na nagbenta siya ng sasakyan? Naalala nyo yun? Naalala nyo yun? Si Dada, naalala yun. Yung nagbenta siya ng sasakyan. Si Robin, di ba? Para i-donate sa, alam ko sa Marawi yun Di ba? Naalala nyo yun? I mean, pati motor. Saan ka nakakita ng private citizen siya nun? Anharot, salamat. Uy, buti nagpakulay to si Anharot para lumiwaliwanag naman yung chatbox daw. Thank you. Hindi, di ba? Saan ka nakakita ng ganong klaseng senador? Una, siya, wala nagpipwersa. Ibig sabihin kasi, pinanindigan niya yung pagiging, hindi siya yung, kasi marami dyan nagsasabi, pakuno lang niya yung pagiging Muslim niya para mapalaya siya, para ganito, di ba? Hindi. Pinanindigan niya, ako Muslim ako, nagbago ako, ganito ako. Tapos, ang gagawin ko pag yung mga kasamahan ko sa Marawi, ako mismo nag-donate, binenta yung sasakyan. Hindi ho madali yun. Kahit mayaman ka, mahirap pa magbenta ng sasakyan Tapos ibibigay mo lang. Yun nga, mawalan ka ng camera, iyak tae ka na Kahit may kaya mo naman bumili. Hindi totoo. Oo, masakit yun. Kasi kahit kaya mong bumili ng isang bagay, pero nawala lang sa'yo, medyo yun, medyo masakit yun. Yung sasakyan pa kaya tsaka mga motor, tapos ibibigay mo. Ibig sabihin, hindi pa siya politiko nito and yet, nagawa mo yun. At may mga iba pa itong tinutulungan. Diba? Na marami pa itong tinutulungan na hindi na ina-announce. Kasi nga, ganun siya. Hindi naman siya yung tipong nagpapakit. Kaya nga, pansinin nyo bakit nag-top 1 si Robin? Kumanta siya. Yung plataforma niya malalim. Alam niyo kung bakit? Simple lang.
Kasi even before that, marami na siyang tinutulungan local government. Umiikot na siya at tumutulong na siya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin talagang malakas siya. Malakas siya noon pa. Kaya lang, at marami na siyang nagawang maganda. Yun nga lang, hindi ina-announce. Kaya nung nagbotohan na, nung nandun yung pangalan niya, tatakbong senador, number 1. Totoo po yan. Sa akin pa po, sa akin na po PSP na second hand, tag 4K lang, ang sakit sa feeling. What more kung sasakyan. Grabe na ipasok pa ni Lance. Reserve officer ng Armed Forces si Robin with rank of captain. Sabi ng iba dyan, Sarah Robin. 2020. Yan yun. Pabor din ako, sabi niya kay Robin. Total ban na daw ang Pogo effective today pero wala namang EO na hanggang July 22. Oo nga, may point ka dyan. Hindi pwede siya, tama yung sabi nung iba. Hindi pwedeng salita lang. Kailangan talaga ng executive order. Diba? Yung sabi natin, si Robin may paninindigan at may pagmamahal. Alam mo, basa ko doon sa bayan, bayag. Si Robin may paninindigan at Oo. Kaya tuloy ganun ang basa ko. Masyadong madilim yung chatbox. Si Robin may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Sorry naman. Nakikita kasi sincerity niya. Wag mo sabi nito, V-copy, wag mo i-push si Senator Robin, hindi lang kasi sa marunong tumulong. Hindi nga. Ang haba na ng live ko. Ilan ba narinig mo marunong tumulong? Kanina ko pa sinasabi yung tapang niya, yung paninindigan niya, yung prinsipyo niya. Paulit-ulit. Pakirewind na lang. Pero pwede na rin kasi maka-Duterte si Robin. Oo. Hindi. Katotoo lang, pwede nga siyang bumitaw Pero bakit nanindigan? Alam mo, hindi popular ngayon ang kumampi sa KOJC Baka akala ninyo. Pero siya ang isa sa tumayo sa KOJC. Nag-iisa. Bago pa magsalita yung iba, siya lang ang nagsalita na nanindigan para sa KOJC. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Para manindigan kay Duterte. Diba? Imposible, hindi ganun kadali manindigan ngayon. Gigipiting ka Banat before Sir Banat, sa totoo lang, ayoko na si Inday, Sara tumakbo at manalo sa presidente noong nakaraang eleksyon. Ngayon, manghinayang ko bakit di siya tumakbo as president. Yun nga Uy, Ray Dino, maraming salamat. Thank you very much. Lumiwanag kahit pa paano. Iba na. Malalim ang kaalaman ni Robin pagdating sa historical. Sabi ko nga sa inyo, ipagtapat nyo siya dun sa mga senador na hindi artista, magmumukhang tanga sa kanya. Yun lang ang talagang datingan niya kasi parang mati ni idol datingan niya. Pero iba. Shout out ito sa Cyprus. Kasi nakalimot na naman niya. Hindi, isa pa yan kailangan din natin talaga ng yan ang medyo lagi. Every time na kayo bumuboto ng isang presidente na ang focus Metro Manila lang, iwan talaga yung ibang bansa. Ibang syudad sa Pilipinas tulad ng Mindanao at saka Visayas. Siguro Visayas naambunan pa. Pero yung Mindanao talaga, wala. Pagka kumuha kayo ng taga Luzon na na presidente, hindi naman siya pero ganun kasi yung focus Kita mo nga ngayon Pag binaha ang Metro Manila, diba? Todo-todo ang presidente, kuno, namimigay. Todo-todo mga ahensya ng gobyerno. Pero pag binaha ang ang mga Mindanao, parang wala sa balita. Diba? Ganun ka Uy, Bilis Kilos LDS, maraming salamat Thank you very much Totoo po yan kasi malalim ang alam ni Senator Robin sa history. Ang hindi alam ng tao, kasama niya sa mga tumulong para magkaroon ng peace in Mindanao nung panahon ni Erap. Oo. At saka baka akala ninyo, si Robin ay artista lang. Ang pamilya po ni Robin ay pamilya ng politiko. Ang kanyang tatay, ang alam ko dating politiko din po.
Nagkataon lang na nag-artista sila at pumatok sila doon sila sumikat. Yun, yung kanyang tatay. Eto, sabi nito, ayoko talaga sa mga artista na senador noon pa man. Noong narinig ko yung federalismo, doon ako na open ang mind ko na iboto siya. Oo. Hindi, kaya ako sa lahat ng binoto ko, isa sa talagang hindi ko pinagsisisihan. Sabi ko, okay to may issue lang ako na late ako sa info. Bakit binanatan bigla ni Senator Robin kay Senator Tolentino? Hindi, kasi si Senator Tolentino tumakbo sa ilalim ng unity team ni Marcos itong 2025, di ba, nababalita. Siguro confirm na nila yon. Okay, na-confirm na nila yon. Parang namamangka siya sa dalawang ilog. Ano ka ba? Marcos ka ba talaga o Duterte? Kasi hindi, meron na talagang linya. Hindi mo na pwedeng pagsamahin ng Marcos at Duterte. May linya na, mamili ka na. Pambihira naman to si Tolentino. Iilan na nga lang ang kaalyado ni Pangulong Duterte. Iniwan mo pa, pumunta ka pa doon. Nakakainis Every time nandito kami sa KOGC, makikita mo yung picture ng lahat ng mga politikong may picture kasama si Pastor Kibuloy. Pero isa lang ang masasabi mong nanindigan at nagpapatuloy si Pangulong Duterte, syempre, at mga katulad ni Robin Padilla. Mirna de Losario. Ayan, maraming salamat. Dumilaw na. At least parang may ilaw na yan. Tsaka nakakaganang mababa ng topic. Eto si Jay nga, may sasabihin siya tungkol kay Robin Padilla. Sabihin mo nga yung gusto mo sabihin. Andali lang bakit ganito? Yun. Ito si Jay. At saka ito si Dada. Hindi, magano ka. Hindi, Lila, may kukunin ako. Nandito sila. Kay Senator Robin. Dali. Okay na ba ito? Oo. Bakit walang ilaw? May ilaw yan. Ano, naka-blue? Yan yung ilaw. Hello? Yan, okay na. Bakit naka-blue? Hindi, okay na. Green. Oh. Senator Robin, wala akong pinagsisihan. Hindi ko pinagsisihan yung boto ko dyan. Sobrang lupit niyan. Yan ang tinatawag kadalasan ng mga anti-Duterte. Thank you very much na bobo daw na senator. Kay Pero Esmeralda. Salamat. yan ang lagi nakakabasag sa mga senator na piling matatalino, si Senator Robin. Hindi nila kaya yan. Malupit yan, malupit. Hindi, si Robin sa totoo, sabi ko nga sa inyo, isang indication talaga na ang Senator Robin Padilla hindi corrupt. Nakwento ko na ito nun sinama niya kami sa firing, sa invitational shooting tournament niya. Maghapon na event yun. Pumunta ako doon, tapos umorder ako ng pagkain ko. I was hoping na magbabayad ang magbabayad ng pagkain ko si Senator Robin. Senator Robin. Kasi ang dami kong in-order talaga kasi alam ko libre. Pero